Narito na nga ang ating pagkabangan ngayong Huwebes sa abot kamay na pangarap. Muntik-muntika na ngang maabutan at mahuli ni RJ. Itong si Carlos Benitez dahil sa nakita ito na may kasama sa loob ng kotse at duda nga dito ni RJ na baka itong si Moira. At agad naman napansin ni Carlos Benitez na may sumusunod nga sa kanila at dito rin na sinabi ni Moira na kotse nga ito ni Robert. Kaya agad din nakaisip ng paraan itong si Carlos upang ilihis itong kanyang kotse at hindi diretso sa airport. At dito nga na iniwan ni Carlos Benitez itong si Moira at sinabi na magtaksi na lamang siya papuntang airport dahil muntik-muntika na nga silang mahuli dito ni RJ. Samantala, nagpunta naman itong si Giselle dito sa airport. Nagbabaka sakali na baka dito si Moira makita at sa hindi inasahan ay si Zoe nga kanya nakita at inakala ni Giselle na makipagkita ito si Zoe sa kanyang ina. Subalit nagkamali nga ito dahil nakahanap din ng paraan itong si Zoe na ihatid dito mga papeles na ibigay kay Dr. Hiroshi para sa Japan. At dahil dito, napahiya nga itong si Giselle at naabutan ni Giselle sa Apex Hospital itong si RJ na tila nawawala na ng pag-asa at dito rin naman na sinabi ni Giselle kay RJ na lakasan lang ang kanilang loob at huwag mawala ng pag-asa dahil makikita daw nila itong si Moira at nagtanong itong si Giselle dito kay RJ kung saang bansa imposible na magpunta nga itong si Moira at naisip ni RJ na baka sa Amerika dahil may mga kamag-anak daw siya naroon. Subalit baka hindi rin sa Amerika ito nagtungo dahil sa tulong na dito ni Carlos. At nakipagkita naman itong si Zoe at pinuntahan sa Eastridge itong kanyang ama na si Doc Carlos at tinanong kung natuloy ba ang pag-alis ni Moira. At dito na lamang ni Zoe na hinayaan ni Carlos si Moira na papuntang airport dahil sa muntik-muntika na nga silang mahuli dito ni RJ. At maya-maya nga ay nakatanggap ng isang tawag itong si Carlos. At ito na nga si Moira at ibinalita na nasa Japan na nga siya at tatakasan niya itong mga pulis. At nakahinga naman ng maluwag itong si Zoe na malaman niya na ligtas na nga itong kanyang ina na si Moira. At dapat daw ay bumili ito ng sariling gamit na sa ganun ay matawagan niya itong si Zoe. Samantala, galit na galit naman ito si Zoe nang malaman niya dito kay RJ na i-broadcast ni RJ sa buong media at sa lahat ng kanilang mga kababayan na nasa ibang bansa na sana kapag makita itong si Moira ay magbigay alam sa kanila upang magbigay ng pabuya itong sina Giselle na mahigit 1 milyon pesos kapalit kay Moira Tanyag. At dito na hindi nagustuhan ni Zoe. At dito nga, na tumawag itong si Moira kay Carlos at nalaman din ni Moira na nasa Japan itong si Lynette at Annalyn at pinag-iingat niya ito. At kinabukasan nakipagkita na nga ito si Moira dito sa kakilala ni Carlos Benitez na mag-ayos nga sa kanyang mga papeles. At dito nga na hindi inasahan din ni Annalyn na makilala niya itong si Moira dahil sinumbukang habulin ni Annalyn at ibalik nga itong gloves na naiwan sa lamesa. Sa inakala na ibang tao nga ito at nang makita nga ni Annalyn kung sino ang kanyang nakita, ito na nga si Moira ay laking gulat nga ni Annalyn Santos. At dito naman na dali-dali na tinawagan ni Annalyn ang kanyang tita Giselle upang ipag-alam na nasa Japan nga itong si Moira. At kinakailangan nagawan agad nila ng search warrant o para mahuli agad itong si Moira. Yan na po at marami pong salamat.